Hello mga mi, another day, another mini vlog. For today's ganap nga mga mi, eto nga't nagpalit nga lang ako ng kortina namin dahil nga March na ngayon. Tapos na nga tayo sa pagiging minimalist mga mi, kaya nga eto aesthetic vibes naman ng bahay natin. Napadali na nga din yung pagpapalit natin ng kortina dito sa bahay mga mi dahil nga meron tayong curtain rod. Mahigit isang taon na nga ito sa amin mga mi pero nga maganda pa din. Dito nga sa kabilang side mga mi ay tali nga lang yung ginamit ko. Curtain rod din yung ginagamit ko dito mga mi pero nga kapag naglalaro nga si Nathan ay natatanggal kaya nga pinalitan ko ng tali. Pero ngayon mga mi, ito nga susubukan nga ulit natin tong curtain rod kung matatanggal pa din niya. Hilig na kasing magtago dyan sa likod ng kortina mga mi tapos hihilain niya. Sakto nga din mga mi nung nakaraan nga yung order nga din ako ng throw pillow case. Nasira na kasi yung mga aesthetic kong throw pillow case kaya nga ito napabili na naman ako. Ang ganda nga ng quality ng throw pillow case na to mga mi dahil nga nababanat siya tapos ang lambot. 3 pieces nga yung binili ko dyan mga mi dahil nga syempre tatlo din yung throw pillow natin. Pagkatapos ko nga magpalit dyan mga mi, syempre niligpit ko naman yung mga kalat at saka yung mga labahan. Syempre pagkatapos natin magpalit dyan mga mi, ito nga't magluluto naman tayo ng ulam. Bali ito naka-ready na nga yung mga ingredients dyan mga mi at pagluluto na nga lang tayo. Bali ito pagkatapos nga maluto ng sinain, nagsalang na nga rin kami ng kawali. At nung mainit na nga yung mantika mga mi, ito nga't pinrito ko nga lang yung carrot. Pagkatapos nga ng carrots mga mi, ito nga sinunod ko naman yung patatas. Pero saglit lang din natin igigisa yan mga mi dahil nga lulutuin pa din yan mamaya. Pagkatapos nga mga mi, ito nga't naggisa na nga ako ng sibuyas at bawang. Ginisa-gisa ko nga lang yan mga mi hanggang mag golden brown nga yung sibuyas. Pagkatapos nga yan mga mi, ito nga't sinunod ko naman na yung giniling. Ginisa-gisa ko nga lang din yan mga mi tapos tinimplahan ko na nga rin ng paminta at asin. Panay nga ang tawag ko sa mister ko nito mga mi dahil nga hindi ako marunong magluto nito. Habang inaantay nga natin mag-brown dyan yung giniling mga mi, ito nga't binalatan ko nga isa-isa yung mga pugo. Tapos eto, binalikan ko nga ulit yung giniling at hinalo-halo ko lang ulit. At sabi nga ng Mr. Kai, okay na nga daw yan, kaya nga ito nilagyan ko na ng tomato sauce. Hinalo-halo ko nga lang yan mga mi para nga magkalat yung tomato sauce. Tapos ito, nilagyan ko naman ng konting tubig. Antayin nga lang natin ulit yan kumulo mga mi. Tapos ito, babalik naman tayo sa pagbabalat ng pugo. Bali, pinagpatuloy ko na nga yung pagbabalat ko dito ng pugo mga mi. Tapos si Mr. na nga rin yung pinagluto ko. Hindi nga kasi ako marunong magluto ng mga ganitong may tomato sauce mga mi. Kaya nga yan, si Mr. na nga lang yung pinagluto ko dahil nga tanong na rin ako ng tanong. Bali, ayan nga mga mi, nilagyan niya nga lang yung sarili ko dyan. Tapos nilagyan niya na nga rin ng konting asukal para pang dagdag lasa. Bali, ito, sinunod niya na nga rin yung carrots at patatas. Hinalo-halo nga lang niya ulit yan mga mi. Tapos ito, nilagyan niya nga ulit ng tubig. Wala nga siyang tiwala sa panglasa niya mga mi. Kaya nga ito, pinatikim niya din sa akin. Okay na to. Yun na lang talaga yung nasabi ko mga mi. Kaya nga ito, nilagyan niya na nga rin yung mga pugo. Yung ibang mga pugo nga mga mi ay hindi nga nabalatan dahil nga hindi pa masyadong luto. Pero sabi nga ni Mr. okay nga lang yun at isasabay niya na nga lang sa pagpapakulo. Finally nga mga mi, ito nga't luto na nga ang ating ulam. So ito lang naman for today mga mi. See you in my next vlog.